Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only want to hear your voice. We're hanging on every word. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. We're hanging on every word. It's when you speak, when you move, when you do what only you can do. It changes us, it changes what we see. And what we see when you come in the room. It's what we see, and what we see. Oh, Father God in heaven, let your Spirit fill this place. Patuloy ikaw maghari sa lugar na ito as we pray right now. Let our mind be the mind of Christ. Let our hearts be devoted to you, loving you only, our Lord and our God, Jesus Christ. Saturate our heart, Lord. Saturate this place and let there be open heaven sa lugar na ito. Kaya mo maging open kami lagi, suko, day by day of our life, Lord God. Mas kilala mo kami kaysa sa aming sarili, Lord God. That's why we humble ourselves to you. Change us from glory to glory. Lord, help us as we come to you right now. Tanggalin mo mga pagmamalaki namin, kayabangan, lahat po, Panginoon, ang mahadlang po because you opposes the proud, but give grace to the humble. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo. Wala kami magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Lord, naway maging example kami ng kapabumbabaan. Ang bawat isa, Panginoon, tanggalin ang mga pride, Panginoon. Tanggalin, wasakin ang pinakabagsakan ni Satanas. Ang pride sa bawat puso namin. Dalayan namin, O Diyos, sa patuloy kaming maglingkod sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa bawat sa nandirito, Panginoon. Salamat sa klima, pagkain, araw-araw, Panginoon. Kalakasan, inumin na ibinibigay. Kalusugan, because in you we live, we move, and have our being. Lahat ng bagay nanggagaling sa iyo. You are the source of life, the way, the truth, and the life. You are, O Lord. Salamat mo sa kaligtasan. Salamat mo sa buhay na walang hanggan, higit sa lahat. Salamat sa pagiging anak. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. It is yes and amen. Salamat, Panginoon, sa mga nag-enroll na iyo pong binigyan, Panginoon, pang-enroll. Nang nag-aaral, nagtatrabaho, bigyan mo ng mga pangailangan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya nyo. Higit pa ito, Panginoon, na ibibigay sa bawat isa. Higit pa, Panginoon, sa aming inaasahan. Above all, we ever ask or think. Higit pa, Panginoon, yung pangako because you love us so much. You love us so much, Panginoon. Lahat na, Panginoon, may takot sa iyo at patuloy nagtitiwala sa iyo. Minsan nga kahit hindi nagtitiwala, ibinubuhos mo pa yung pagpapala. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay hindi mo tinatakwil lang yung sarili. Ikaw ay tapat, buhay at totoo. Hallelujah! Hallelujah! What is our identity? 1 John 5, marami tayong binasa dyan. Katayuan ninyo kay Kristo o pagiging kayo kay Kristo. Yan. Okay po ba na ginagamit tayo ng Panginoon? Through giving? Amen? Ang sarap kaya gamitin through giving. Amen. Yung nagbibigay ako sa Panginoon, lalo ako nagkakaroon. Nung ngayong hirap, ang ganit eh. Ang hirap ng buhay. Lalo kang, ang kuripot, lalo naghihirap. Tandaan nyo, biblical po yan. Kaya, just freely give. Walang string attached. Amen? Amen. Yung pagbibigay nyo po ay, binigay nyo. Huwag nyo nang alalahanin si Lord na magbabalik sa inyo yun. Patuloy tayong naayos ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin, hindi lamang ating makasama, hindi lamang ang nakakasama ninyo, oy tuloy, galing pa pong Bulacan, pagbigyan po natin. Tuloy lang kapat pinsan. Oh. Sila, kayo lang, Kayo lang, Chard? Chard, kayo lang? Sila, pamilya, wala?
Hindi lamang ang mga nakakasama ninyo, linggo-linggo, kundi maging mga nasa malayo. O yan, sila Richard, San Jose del Monte pa. Malaga ang inyong katayuan kay Kristo higit sa lahat. Ngunit mayroong mga tao sa inyo na naghahanap ng kanilang katayuan sa mundo o kanilang mga parte sa mundong ito. Patuloy na pinipilit ang inyong mga sarili, pinipilit nila ang mga bagay na ito na magkaroon ng mga titulo, title, position. No? Ang mga tao. Inaayos tayo ng Panginoon, pero ang tao pinipilit magkaroon ng titulo. Leaders, pag gusto maging matawag, leaders ako, tsaka ako kikilos. Ha? Kailangan tawagin na position. Yan ang tao, sapagkat inilalagay ng kaaway sa kanila na kanilang kaisipan na ang inyong mga ginagawa ay hindi naman magtatagal. Ha? Ang inyong mga ginagawa ngayon ay para sa Panginoon ay mawawala din. Nilalagay yan ng kaaway, mawawala din yan. Drink and be merry, for tomorrow we die. Nasa Bible yan. Hindi ko nalagay yung mga verse, pakihanap lang. Kung kaya't mahalaga na sila ay mag-invest dito sa mundo. Ayun ang nilalagay. Mag-invest ka rito. Tatagal ka pa rito, mga 200 years. Yeah? Inom ka lang glutathione, pampabata at kung ano-ano. Ayan ang nilalagay ni Satanas sa inyo. Nako, hindi ka mamamatay. Sige lang. Pag ka naman, mamamatay ka din, drink and be merry, for tomorrow you die. Magulo, ginugulo ni Satanas utak nyo. Na kaya kailangan mag-invest ka pa. Ang dami niyang pera. Ang dami niyang mga ari-arian. Tapos mamamatay na siya bukas. Ubus lahat, di ba? Lahat nag-i-invest dito, doon, ibang bansa. Okay lang po mag-invest. Pero pagdating ng araw, dapat kasama mo yung Diyos. Para kung may investment ka, gastusin mo para sa Lord. Amen po ba? Amen. Kasi mahirap naman may dala ka laging pera, ang laki-laki ng bulsa mo, ibili mo na lang kasi tumataas yan ang value. Okay lang po mag-invest, pero hindi tama na sinasarili mo lang investment mo. Si Henry C., ang dami niyang SM, di ba? Anong nangyari sa kanya? Kinamatay lang din niya. Di po ba? Ecclesiastes 8:15. Anong sabi diyan? Ang katwiran ng tao. Ecclesiastes 8:15. Ngunit pinapaalala ng Panginoon, meron na hindi kayo ganito. Hindi kayo tulad ng mga taong walang Diyos, kayo hindi mga pagano, kung kaya't huwag ninyong ituring ang iyong sarili na pagano. Meron dyan, pakibasa. Diverse. Tapos na, ang bilis lang. Yan, 8:15. Kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain. Ayan, at nagpapakabagod sa mundong ito. Meron din dahil 1 Corinthians. 1 Corinthians, ano sabi? 15:32. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin. Ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ano sabi sa 21 muna? Ano ba? 21, ano sabi? 31, walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Ano yung binurse mo? 1 Corinthians 15. Ano sunod? Verse. 32. 32. Ayun, 32, hindi 22, 21. 22 lang. 32. Yan, 32. What do I gain if, humanity speaking, I fought with beasts? Ano mapapala nyo? Ang laki siguro ng beast sa Ephesus yan. If dead are not raised, let us drink and be merry, for tomorrow we die. Diba? Ayan ang katwiran ng mga tao. Bakit pa tayo magpapabagal kung hindi na mabubuhay mga patay? Kumain lang tayo matulog. Dahil mamamatay din naman tayong lahat. Ayaw po ng Panginoon na ganyan. Amen? Amen. Po ba? Hindi gusto ng Panginoon
Dahil hindi tayo ganito. Hindi kayo tulad ng mga taong walang Diyos, kayo hindi pagano, sapagkat kayo ay binigyan ng panibagong pangalan ng Panginoong Hesus. Binigyan kayo ng identity o pagkakalanlan ninyo sa Kanya. Ano kayo? Genesis 1:27, God created man in His own image. You are created by God in His own image. Amen. At 2 Corinthians 5:17, if anyone's in Christ, he is a new creation. The old have passed away, behold, all things becomes new. Amen? Amen. John 1:12. But as many, Tagalog kayo dahil in English ko. But as many as receive Him, to them gave the power to become sons of God. You are a child of God, sons of God, and daughters of Zion. Amen? John Amen. 1:12. Ano John kayo? 1:12. Oo. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Romans 15:7. Wherefore receive you ye. Romans 15:7. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ng Diyos. 1 Peter 2:9. Tinanggap tayo ng Diyos. Diba? Ano yung inideklara 1 natin? Peter 2:9. Oo. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen po ba? Kayo a royal priesthood. A peculiar people. Priest. Ano ba ginagawa ng priest? Ano ginagawa ng priest? Dinadala nyo ang tao sa Diyos at ang Diyos dinadala nyo sa tao. Dalawa lang naman yon. No, nagpe-pray kayo sa Kanya, kaya nga hindi na kayo nag-ano sa pari, nagkukumpisal. If you confess, kayo na yung pari. Amen? Hindi na tayo nangungumpisal. Napupunta pa kayo kay Padre, kayo na mismo. Amen. The Holy Spirit is in you. Amen? Amen. Dapat ganun kayo. Ginagawa nyo. Dinadala nyo ang Diyos sa tao na dapat lagi at dinadala nyo ang tao sa Diyos. Amen. Ayun ang priest. Kaya nga si Jesus Christ He is the high priest. Kayo ang royal. Hello? Hindi kayo ordinaryong tao. Amen. You have eternal life. Amen? Amen. Hindi kayo katulad ng mga taong nasa labas niya, kaya huwag kayong tumulad sa kanila na pinipilit ni Satanas. Sa isipan nyo, dinadaya po kayo na meron ngang lumaking sa swan, mga pamilya ng swan, may napisa na isang igil, no? Nung siya po ay napisa at lumakad yung itik, ay yung swan, ganun din siya, kay kembot-kembot. Pero parang iba tsura ko sa kanila, pangit ko. Inisip niya, pangit ako. Langoy sila, pero hindi siya makalangoy. Diba? Pero pagkaakit na ganun, hindi niya naintindihan, no? Nung una. Pero nung siya po ay lumaki, parang bilis ko lumaki, kasi iba ang aking hugis. Gumanda. Alam mo naman ang pag-igil, ang pangit, puro yung buhok, diba? Parang manok na sisiw. Ang pangit yung una. Pero nakakalipad pala siya. Amen. At minsan may nakita siyang kapwa niya Kristiyano. Ay, ganun pala ako. Lumilipad. Kapwa igil. Yung mataas ang pananampalataya na Kristiyano. Amen? Amen. Kristiyano mataas ang pananampalataya. Amen? Amen. Ako yun. Pakisabi nyo. Ako yun. At ginagaya kayo. Ginagaya. Nakakita siya. Lipad din siya. Gaya siya. At hindi niya alam na siya pala isang agila. Marami sa ating ganon. Na lumaki tayo sa squatter, lumaki tayo sa mga mahihirap ng kasama, poor people, talunan, losers, mura dito, mura doon, walang pagmamahal, no? Lumaki tayo sa paligid na environment na ganon. Pero once we receive Christ, tayo pala'y agila. Alam niyo yun? Amen. Amen?
Hindi kayo pipitsugin. Kayo nakakalipad. Amen? Amen. Sige. Hallelujah. Isaiah 40:31, they that await upon the Lord shall renew their strength. They will fly their wings like eagles. Isaiah 40:31. Ha? Kayo tulad ng mga agila. Alam niyo ba pag sinabing agila? Pagka may bagyo po yun, lumilipad sa ibabaw ng bagyo. Alam niyo ba yon? Amen. Ha? Tuwan-tuwa yun. Pagka may problema, nag-glide na lang yun. Shhh. Hindi po siya yung pumiilalim. Hindi lahat ng mga ibon. Nasa ilalim ng bagyo eh. Kawawa. Ang agila po pag may bagyo, lilipad yun sa ibabaw ng bagyo. Kaya niyo yun? Amen! Ako yun eh! Nakakalimutan nyo na agad. Marami pong katangian ng agila. Hindi ko maalala. Ano pa yun? 5 yun eh. Marami. Mata. Matang agila. Matalas yun sa malayuan. Visionaires. Makuha ka sa tingin. Si ati may anyon. Naalala niya eh. May senyas kasi sa akin. Nakalimutan ko na nga eh. May sumisenyas sa likod mo. Anak mo yata yun, tsaka pinsan. Pamangkin. Naalala. Makuha ka sa mata. Sa tingin. Talagang ang agila, malayuan, kita. Ang mga problema, visionaries po, ang mga anak ng Diyos. Alam niya kung may danger. Amen? Amen. Alam niya kung may pagkain doon. Alam niya. Nakikita niya kahit malayuan. Amen? Amen. Because he prayed. Amen? Amen. Pray. Nakikita yan sa spiritual lagi. Ano pa? Naalala agila, katangian niya. Hindi ko na-review, ngayon lang nire-reveal eh. Ano po? Ngayon lang nire-reveal ng Lord. Kayo po yon bilang agila, mamaya makita nyo. Mata niya, sa bagyo, sinakakaalala pa? Matagal ang buhay sa ibang mga ibon. Patay na lahat sila dahil sa drugs, alak, sigarilyo, at kung ano-ano pa. Pero mga Kristiyano, matagal ang buhay. Amen? Amen. Amen. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hindi po totoo yon na masamang damo, matagal mamatay. Kalokohan po yon. Ang dali nga ng buhay nila eh. Dahil sa mga pagkain nila, iniinom. Kayo, may disiplina kayo. You have self-control. Amen? Hindi kayo basta-basta kumakain ng taba. Hindi kayo nag-exercise kayo. Kayo nag-iingat ng katawan. Ingatan ang inyong katawan. Diba? Because our body is a temple of the Holy Spirit. Iniingatan natin. Amen? Yung talagang mga sobra ay bawal talaga. Dahil nakakasira ng katawan. Dahil yung Holy Spirit, huwag kayong papayag na ang inyong mga katayuan sa buhay ay kung ano lamang ang katayuan ng mundo, ay maging ganoon din kayo. Huwag kayong papayag sa mga bagay na ito. Baka may naalala pa kayo sa Agila, tuloy tayo dyan. Huwag kayong papayag, pakisabi sa tabi mo, huwag kang papayag, kapatid. Na ikaw'y sisiw lamang, isang pipit, no? Ikaw'y agila. Amen? Daddy, meron na. Amen, ano yan? Number 1, be independent. Independent ang agila. They do not mingle with different kind of pigeons. Yan, hindi siya nagmimingil basta-basta sa mga tao. Pinipili niya ang mga sinasamahan niya. No? Kasi alam niya na ang ano yun? Impartation. Yes. Association brings impartation, sabi sa Corinthians. No? Kung sino ang mga anointed kasama mo, maging anointed ka rin. Amen? Amen. Kung deliverer mga kasama mo, deliverer ka rin. Amen. Mga kasama mo, lasenggo, malamang, mapapainom ka. No? Baka nadiligtas ka naman ng Panginoon. Amen? Hindi ka magiging lasenggo. Kaya mahalaga po, naging agila ang ugali natin. Pangatlo, meron pa. Accurate visions. Yan, kanina. Accurate talaga. Alam niya. Nakikita niya. Ano pa? Number 3, do not eat death. Do not rely on the past. Oo. Hindi ko siya kumakain ng patay. Buhay talaga. No? Fresh. Pinipili ang Fresh buhay. meat. Yes. Pinipili niya. Ang mga kakainin niya. Puro fresh fruits. Di ba? Fresh
Manna from heaven. Amen? Amen. Hindi yung luma na kinakain mo pa. Isa ka bang buitre? Kung nasa ng buitre, nasa ng patay, nandun ang mga buitre. Buitre ka ba? Patang ng mga katabi mo, buitre ka ba? Obsolete na yan. Huwag ka nang kumain yan. Salvation na naman. Puro na naman pang beginners yan, ha? Ang mga milk po ay for the immature. No? Ano sabi sa Hebrews? Sige nga, basahin natin. Baka sabihin nyo, ako lang nagsabi. Hebrews J. 1st and 2nd Peter. Ayan. Ano sabi dyan? Hebrews 6. 1. Hebrews 6:1. Everyone who lives in milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. Sige, 14. Tuloy nyo. 5:14. Sige, maganda naman pala sabi. Hanggang 6:1. 14. Ano ba ito? Jeric. Hebrew 5:14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala, pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. 6:2. Yun na po yun. 6:2. 6:3 na. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung loloobin God ng Diyos. permits naman. Huwag nyo namang isipwera. Balik tayo. 6:1. If God permits, ha? Baka naman, ay huwag na yun. Puro kayo Leave the elementary yan. Deliverer na kayo. Hello? Amen. You know good and evil. You can discern na. Ay nako, Nepalite yan. Ay pollen. Ay ano yan? Hepa. Wag yun, alam nyo na No? Leave that. Sa mga bagong Kristiyano. Amen? Amen. Hindi kayo lalago pagka puro kayo milk o mga bagong turo na naman. Ayan na naman. Elementary, laying of hands naman, repentance from dead works, faith. Tinuturo natin yan, God permits sa ating post-AGR. Pag po kayo mamali, mag-enroll po kayo, mag-aral po kayo, pag po kayong magpapabagsak. Kailangan po natin yan para yung laying again foundation. Ibig sabihin, foundation yan. Yan ang foundation natin. Hello, leaders? Pag po kayo mamamali, lahat po yan, lesson natin, that is a foundation. Dapat na ituturo po yan mga lesson na yan. Ano yan? Yan, kumpleto ba na natin yan? Baptism, laying on hands, resurrection of the dead. Dapat ilagay nyo po yan, eternal judgment. Ilagay natin yan sa yung iba na sa agkid na. Masyado na malalim doon. Ituro niya raw dito. Dati pala. If God permit, we will do so. Ayan po ang katayuan natin sa Lord. Huwag kayong papayag na ang katayuan niya ay kung ano lamang. Sa halip bilang lingkod ng Panginoon at sumusunod sa Panginoon, buong sikap kayong magpatuloy. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Kapatid, sige. Magpatuloy. Dahil ang humihinto ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi nagpapatuloy. Ang di baliktaran ko, para pares tuloy-tuloy. Ang di nagpapatuloy ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay nagpapatuloy. Amen? Amen. Hello? Ang nagwawagi lamang ay nagpapatuloy. Kung gano'n naman, balik na naman sa dati. Kahit anong pagsubok, dire-diretso ka,
Pare-pares naman tayo problema. Sa pera pa rin, relasyon. Sino nang basbasa natin yung pagsasama nyo, tsaka na kayo mag-away, di ba? Dire-diretso ka na lang din. Dire-diretso lang. Amen? Amen. Amen? Amen. Nakakilala ka sa Panginoon. Hindi kayo kasal. Di ba? Ano ba? Wala kang pera. Ano pa yung mga problema? Kasi, tuloy-tuloy ka lang. Wala pa rin akong pera kahit tanggapin ko siya. Tuloy-tuloy ka lang. Amen? Amen. Amen? Amen. Talagang miracle to kay Siglar. Sabi ko, worth it ang pag-iyak mo sa camping, anak. Talaga naman. Tinawanan ko, hindi ko natuwa, no? Kuhang-kuha. Lord, parang hindi ako nag-enroll. Wala ako pang enroll, Lord. 50,000? Saan ka makakuha nun? In just a minute, but it involved the hands of God. Hallelujah. Just 1 week na lang. Ha? Amen? Amen. Amen! Talakpan natin ang Panginoon. God is good. Ako'y, kung ano-ano na tanong ko sa Lord Lord, ako pastor Kailangan ako gano'n, yung anak ko gano'n, parang marami ka ng tanong Sa isip lamang, pero hindi ako nagtatanong Kala mo po, delikado po kasi mga tanong-tanong sa Lord, no? Ingat kayo sa mga tanong-tanong na walang pananampalataya. Dumasagi lang yan sa isip, pero wag nyo nang just believe, no? Kung nagbabasa pa kayo ng Lucas, nagbabasa kayo ng Lucas, yes. Nakita nyo rin si Zacarias, Sino asawa ni Zacarias? Yung tatay ni John the Baptist, di ba? Sino asawa niya? Si Elizabeth, no? Hindi kayo nagbabasa yata. Ano nangyari kay Zacarias? Priest, pero napipi dahil hindi siya naniwala. Nagtanong siya. Ano tanong niya? Tanda na ako. No, paano mangyayari sa akin to? Kung basahin niyo uli, pareha sila ni Maria. Nagtanong din si Maria. Pero ang tanong ni Maria, paano po mangyayari ito? Yung nagano siya ng direksyon, ano pong gagawin ko? Ano pong lulukuban ka ng banal na Espiritu. Diba? Hindi yung tanong ni Zacarias. Ano sabi ni Gabriel? Ako si Gabriel. Ako ang anghel ng Diyos. Dahil di ka naniniwala, magiging pipi ka. Kaya alam nyo, nagiging kayong barren o pipi. O hindi kayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa mga pagtatanong yun. Mga tanong nyo na walang kapananampalataya sa Diyos. Ingat po kayo sa pagtatanong sa Diyos. Do not question His authority. Just believe, trust, and obey. Amen. Amen? Trust and obey. Amen. Marami kang tanong hanggang tumanda ka na. Tanong ka pa rin ng tanong. Lord, saan ba yung CR? Yeah. Napakasimple. Tiwala na lang sa Lord. Amen? Amen. Tamaan ay bukol. No? Bato-bato balani, tamaan ay bukol. Hindi, paalala po yan sa atin. Amen po ba? Amen. Pagka na-open kayo, magbago. Huwag magrebelde. Ganon, bilang magulang nyo, huwag kayong tataasan ng base, umuugong. Bilang, pakibabaan yung base. Bilang, magulang nyo, sa pananampalataya, huwag nyo akong do not touch the anointed, sabi sa Psalms. Huwag kayong magre-rebelde sa pastor, o kahit sinong pastor dyan. Just pick up the good points through the Bible, kung ayaw nyo, and develop a godly style. Amen. Para kayo nagtampo sa bigas. Huwag nyong gagawin yan. Don't touch the anointed, sabi ng and do prophets no harm. Amen. Dahil delikado po ang mga gumagalaw sa mga propeta. Delikado po, mga diniklarang propeta rito. Obey na lang. Obey kayo. Kung ayaw mo, just leave it to your heart. Tanong sa Lord. Ano ba mali ko, Lord? Turuan mo pa ako, Lord. Perfect ka na ba? Ayaw mo maturuan? Ha? Nakatakas. May nakatakas pong bata. Ha? Marshall, trabaho tayo. Mga ashred. Minsan na lang po sila makapunta. Kaso kung ashred ka, minsan na ka rin makapunta. Yun nga lang problema.
Yes. Ano ba yun? Ano? May umuulan po. Pasensya na. Tag-init na tayo. Lord, bigyan tayo ng speaker na walang ulan. Malaga ang aspeto na ito sa inyong buhay sapagkat kailangan na maging maayos ito. Kung kaya naman, pahalagahan ninyo ang inyong katayuan sa Panginoong Hesus. Huwag ninyong hayaan na huwag kayong papayag na kayo'y mahiwalay ng kaaway mula sa Panginoon. Amen? Huwag kayong papayag sa calling nyo. Sa pagkakatawag, kayong papayag. Dinadaya lang kayo ni Satanas. Pinapabagal niya kayo. Mahalaga ang mga bagay na ito sa inyong buhay. Ang aspeto ng spiritual at physical na ito ay maging ang katayuan ng Panginoong Hesus o ang inyong identity. What is your identity in Christ? Ano ang identity mo kay Christ? Ay taas sa aming base ang onti, sumobrahin na. Bawasan yung treble. Pakibawas yung treble. Yes. Juliana. Sa halip bilang mga lingkod ng Panginoon ay sumunod sa Panginoon. Buong sikap kayong walang marshal dito. Tagangiti. Wala. Ando po sila lahat eh. Wala nakaupo rito. Para bukas pinto. Sara. Buong sikap kayong magpatuloy. Amen? Buong sikap kayong buong puso kayo ay magpatuloy sa Panginoong Hesus. Sa pamaraan ng inyong pagsamba sa Kanya, sa pamaraan ng inyong pagtulong, sa pamaraan ng inyong pagiging sisidlan para sa iba. Amen. Huwag nyo nga haluan. Hinahaluan nyo kasi. Ay yung paglilingkod, magpatuloy kayo. Hindi ka na focus sa Lord. Focus ka na sa Kanya. Ha? Mahalaga ang aspeto na ito sa inyong buhay. Sapagkat kailangan na maging maayos ito. Ang Panginoon ay mayroong mga pagsasaayos sa bawat isa. Ano inaayos sa inyo ng Panginoon? Alam niyo na ba? Kung kaya't ito ang mensahe ng Panginoon para sa inyo. Sa gayon, anuman ang mga mangyari sa inyo, anuman ang iyong pinagdaraanan sa buhay na ito, ay huwag ninyong malimutan kung ano kayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano nakikita nyo? Ano nakikita nyo? 500. Ba? Kahit lukot-lukotin ito, ano pa rin siya? 500. O, kahit dura-duraan, apak-apakan, di ba? Gaya ng buhay mo, di ba? Ano pa rin siya? Di ba? Kahit ano mangyari sa buhay, dinuduraan ka ng mga tao. Ano nangyari sa'yo? Dinuyurakan ka, nilalait ka, sinagsasabihan ka ng kung ano-ano. Ginagalit ka o minamalit ka ng pamilya mo. Wala ka matatapos. Walang mangyayari sa'yo. Walang nangyayari sa'yo. Ano nangyayari sa'yo? Anong pa rin value sa'yo ng Panginoon? Ano pa rin to? 500 pa rin, di ba? 500 pa rin. Kahit anong gawin sa iyo ng mundo, anak ka pa rin na Diyos. Kahit ihagis-hagis ka. Amen? Ha? Kahit ihagis-hagis ka. Sa iyo na yan. Ikaw na ka daw po. Kahit ihagis-hagis ka. Amen? Amen. Kahit yurakan ka. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit ano ang value mo po ay hindi nawawala. Yes. Anak ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Maraming gulo sa buhay na ito. Marami nangyayari sa inyo. Marami po. Marami. Mga panlalait. Hindi, yung nakakuha sa kanya yan. Ano po yun na sample? Oh. Sino kumuha? Oh. Ang Panginoon ay may mayroong pagsasaayos sa bawat isa. Kung kaya dito yung mensahe ng Panginoon, sa gayon man at man ang nangyayari sa inyo, ano man ang inyong pinagdaraan sa buhay na ito, ay huwag maging malimutan kung ano kayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Bilang mga nagpapatuloy sa Panginoon, upang inyong matulungan din ang mga inyong mga kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya, sila ay makapagpatuloy. Buong sikap na humingi kayo
ng kaunawaan sa Panginoon. Kaunawaan sa Panginoon. Kaunawaan sa Panginoon. Amen. Kaunawaan sa Panginoon. Amen. Nauunawaan mo ba talaga? Kasi mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa sarili natin. Kala natin minsan tama na tayo. Wala naman akong ginagawang masama. Ito, tama naman ginagawa ko Wala naman akong niaapakan. Wala naman. Mabait naman ako. Kala lang natin yon. Pero alam nyo ba, hindi nyo kilala sarili nyo. Minsan nga, di ba? Nagyayabang tayo. Hindi natin alam na tayo na lang yung pinakamayabang. Alam na ng lahat, ikaw na lang hindi. No? Pero lalo na ang Diyos. Mas kilala ka. Tanong ko nga, kala ko, anak ko, wala akong ano. At tinuturuan ko anak ko dapat siya sumunod, ganyan, ganyan. Sa akin, bastos siya sa harapan. Wala siyang ganon, ganyan. Tanong sa Lord, bakit ano? Wala, hindi ganon pamaraan ng Lord, sabi niya. Pagmamahal pa rin, dapat ayos sa pananalita. Dapat maayos na ano, ganyan, ganyan. Ay, ganon po ba yun, Lord? Di, baba ka. Baba ang papa, di ba? Amen? Amen. God opposes the proud, but give grace to the humble. Marami nangyayari sa church na ito. Marami nangyayari tinuturo sa pamilya natin. Ayaw niya ng mayabang. Ayaw niya ng nagmamalaki ka pa sa harap niya. Gusto niya na patuloy tayong magpakumbaba sa harapan niya. Magmahal tayo. Kala ko nagmamahal na ako Kasi ganyan na tinuro sa amin ang pagmamahal ng isang ama. Dapat matapang, no? Dapat di umiyak ang isang lalaki. Yan mga tinuro sa amin. Atapang at tao. Hindi atakbo. Hapitik, takbo at tulis. Hindi dapat. Ganyan tinuro sa amin. Ang lalaki namamalo, di ba? At ang nanay umaawat. Ganyan ang nanay. Laging tinuturo ng mundong ito. Pag lalaki, hindi umiiyak. Ganyan lagi. Pero ano sabi ng Panginoon? Love covers the multitudes of sin. Love conquers it all. Love never fails. Love never gives up. Amen? That is the power of love. Ayan po ang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus. Natalo niya si Satanas. For God so loved. Amen? Amen. For God so loved. Hindi niyo matatalo ang lahat ng sitwasyon niyo without love. Kailangan pairalin ang love. Tanong, humingi ng kaunawaan sa Lord. Magtanong sa Kanya, hindi ko po naunawaan, Lord. Tanong lagi. Amen. Laging pakumbaba sa Lord. Huwag tayo nagmamalaki. Amen po ba? Amen. Kung kayo ay nagkukulang sa kaunawaan o kung kayo ay nagkukulang sa pag-ibig, ito ay hingin ninyo sa buong puso bago ninyo lapitan ang inyong kapatid. Sa gayon, ang inyong mga gagawin ay hindi mahaluan ng mga emosyon na kung saan ay hindi magkakaroon at hindi magbubunga ng maayos na relasyon sa inyong dalawa o ang inyong kapatid. Ihanda ka muna ako, Lord, ang aking puso bago siya kausapin. Kaso una akong binlock, paano ako kakausapin? Wala na akong magawa. Ang magagawa ko na lang ay gamitin kayo, tawagan at makipag-schedule. Amen? Hindi ka pwede makipag-usap agad kasi baka magalit ka kung ano masabi mo. Kailangan na pray ka muna. Ganun. Hingi ng kaunawaan, paano gagawin ko, Lord? Paano gagawin ko sa kapatid ko? Inagaw ng kaaway ang mga pagkakilanlan ninyo sa Panginoon. Ito ay nais agawin ng kaaway sa inyo, sapagkat kapag kayo ay hindi ninyo kilala ang inyong sarili, maaari kayong dali ng kaaway saan man niya gusto, nais. Pag hindi nyo alam na kayo ay forgiven, pag hindi kayo naniniwala, tatlong bulong yan Ano yon? Bulong ng Diyos, di ba? We call that conviction, di ba? Yes. Pagka nagbulong daw sabi ni Rick Warren, nagbulong ang demonyo, that is temptation.
Pero pag nagbulong ikaw sa sarili mo, that is, ano raw, foolishness. Siyon din siya pero isang kabaliwan, isang kalokohan. Pag pinakinggan mo sarili mo, isang kalokohan yun. Kailangan pakinggan nyo ang Diyos. Amen? Amen. Because that is emotions, mind control, or knowledge, personal knowledge. Maraming ina-acquire tayo sa mundo, katalinuhan. Tanong dito, tanong doon. Merong katalinuhan ng mundo, mga Nepalites po yan. Paano yumaman? Pero karunungan ng mundo. Karunungan ng mundo. Karunungan ng mga Nepalites. Mga advanced technology. But there is a voice of God na dapat, who hears you are a sheep of the Lord, of the shepherd, who hears His voice. Amen. Simple lang ang pinapagawa niya. Pag hindi mo nagawa yon, sorry, hindi mo ka makakasunod ng second level. May mga simple siya na pinapagawa. Pag hindi mo nagagawa yon, mahihirapan ka kumuha ng second order. May simple siyang pinapagawa sa iyo. Hindi ka makakaulit sa Kanya. Kung makaulit ka man, aamuin mo naman siya, papatunayan mo na naman na ikay karapat dapat tumanggap. Church, dapat nyo pong makinig sa Diyos lamang dahil yun ang tunay na identity nyo. You are a child of God. Makinig kayo sa Kanya. Hindi yan kung sino-sino na magpapayaman, easy, quick, quick scheme, mga investment. Makinig po tayo. Kami po ang church, naloko na. Masamart, masama, ano pa? Master. Malaki ang pagbagsak, mass drop. Nabuti na lang. Kung ano-ano pa. Kasi mga kapwa ko pastor, kala ko, naku, mababanal na ito. Mga pastor, pastora. Binenta ka lang mga ari-arian. Gaya tayo, konti lang naman. Ubos. No? Hindi na nalangin, deliverance pa naman kami. Buti lang ngayon, tumatalas na. Alam nyo, maraming bulong sa mundong ito. Sino ang pakikinggan nyo? Sinasabi ng mundo, kaya. Wala ka. Hindi ka makakatapos, hindi ka makakapag-aral, wala kang pera. Masama ka, di ka na magbabago. Yan ang sinasabi ng asawa mo. Wala kang pagbabago. Ayan ang mundo. Ayan ang sinasabi ng mundo. Ang tanong, ano ba sinasabi ng Diyos sa iyo? Kahit yurakan ka nila katulad ng 500, dura-duraan, ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Amen? Amen. Huwag kayong padadala sa mga bagay nito kung bagkus maging matalino kayo. Mayroong kapakumbabaan na mayroong kapakumbabaan. Maging matalino kayo at magkaroon ng pagpipigil sa sarili na mayroong pag-ibig sapagkat ito at ito kayo kay Kristo. Church, mahal tayo ni Jesus Christ, kaya siya namatay. Ito, amen? Amen. Hawaii. Hindi ganun. Ito po, pako nyo. Hawaii, this is love. So great. As far as east is from the west. So great is His love. Please tandaan natin, ayaw niya ng kapahamakan sa atin. Lahat ng Ama. Amen. Kaya niya ginagawa lahat ng disiplina sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Sumunod ka lang. Walang disiplinang masakit sa simula, ay masarap. Pag disiplina talagang masakit. Pero ginagawa niya yan dahil why? Because of His love. Inano mo siya, ginawa mo siyang Diyos mo eh. Ginawa mo siyang Panginoon mo eh. Siya na may-ari, ginawa mo siyang Ama mo. At tinawag niya tayong hindi lang Ama, kundi kapatid pa. Kita mo yan? We are the friend of God. Amen. Kayang-kanyang tawagin na friend para hindi ka mangiming tumawag sa Kanya. Diba? Chaperon mo lang. Pwede kang tumawag kasi ang tingin natin kay Jesus na isang may scepter, nakakatakot, binigyan pa naman ako 3 scepter. Tapos papalo ko sa inyo yun. Diba? Ganun tingin natin sa isang ahari, diba? Sa Diyos. Na
Hoy, parusahan niya, dali sa impyerno. Ha, ha, ha. Ang tingin natin sa Diyos, ganun lang. Na nagpaparusa. Pero hindi natin nakikita yung how deep is your love. Diba? Hindi nyo alam. Serious na kasi kayo. Ha? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. Mahal po kayo ng Diyos. Hallelujah. Seryoso siya sa pagmamahal niya sa inyo. Sensya na niyo yung pastor niyo. Umiikot yung utak. Malalim po ang pag-ibig niya, hindi lang dito sa surface. Kaya nga may eternal life kayo eh. Ha? Huwag kayong magmakaawa sa Kanya. Grace na po tayo. The mercies of God is in Old Testament. We are under grace. Amen. There is a solution for everything. Amen? Amen. Always hope, always trust. The problem is, wala nang battery. Hello. Ha? Mga kapatid, nandiyan pa kayo? Tapos na po tayo. Ganito ang Panginoong Yesus sa inyong buhay. Kung kaya't naman, tularan ninyo ang mga ginawa ng Panginoong Yesus dahil wala kayong maaaring gayahin ng mga tao o ang inyong mga kapatid ay hindi ninyo maaaring gayahin dahil kayo ay namamali ng landasin. Huwag nyo akong gayahin, no? Yung mga larga ko, gayahin nyo si Kristo. Amen. The finisher and the perfecter of our faith. Lalagpa kayo pag tao ang inyong ginagaya. Doon na kayo sa original. Amen? Amen. Lahat tayo direkta sa Kanya, pero igalang nyo naman pa rin ako. Amen? Ang pagkakatawag natin. Subalit ang Panginoong Yesus, ang tularan ninyo, ito ay walang kapintasan, walang may susumbat sa Panginoon. Kung kayo man sa inyong katayuan kay Kristo ay mayroong pang masasabi ang ibang tao, buong sikap ninyong gawin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Sa pag-uugali, sa pagkilos, sa pagtuturo, sa pagsunod at pagtalima ng bawat pinapasabi ng Panginoon. Gawin nyo lang. Katulad ng tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na si Timoteo, di ba? Sapagat inaayos pa siya noong parang, basahin nyo yung Timoteo ng Panginoon, at katulad ng kanyang lingkod na si Timoteo, ang ilan sa atin daw po ay parang bata pa sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kung kaya't ibinababa ito ng Panginoon sa atin na kayo'y magpatuloy, hindi base sa sinasabi ng tao, hindi base sa sinasabi o nais sa marinig ng iba, no, man pleaser, ano kaya sasabihin ng tao, ngunit kayo ay magpatuloy dahil ito'y sinabi ng tumawag sa inyo. Sino ba tumawag sa inyo dito? Jesus. Tinawag kayo ng Panginoong Yesus out of darkness into His marvelous light. Amen. At bilang nagpapatuloy naman, magpatuloy kayo sa pamagitan ng kanyang kayusan, ng pag-ugali, kayusan ng pagsunod, at kapakumbabaan. Ang mga traits ng Panginoon ay panatilihin ninyo bilang kayo ay nasa Panginoong Yesus. Panatilihin nyo to be like Jesus. What would Jesus do sa sitwasyon na yun? Kunyari, may problema kayo, WWJD, di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, kung sa sitwasyon na to, mumurahin ko ba siya? O ano ba kaya ginawa ni Jesus Christ? Ano ang ginawa ni Jesus Christ sa sitwasyon na ito? Kung may mga sitwasyon kayo, may mga problema, ano ang gagawin ni Jesus Christ kaya? Laging ganun, WWJD. What would Jesus do? At bilang nagpapatuloy naman, nagpatuloy kayo sa pamagitan ng kayusan ng pag-ugali. Sa kasalukuyan, naayos ng Panginoon ang inyong puso ng bawat isa. Lahat daw po tayo inaayos. Inaayos ng Panginoon ang inyong kaisipan, ang inyong pangunawa, ang inyong kakayanan na umintindi. Una ang sinasabi ng Panginoon, pangalawa, ang inyong kapwa. No? Inaayos. Alam niyo ba, ready na ang Panginoon? Kaso baka itakbo mo yung blessing eh. Alam bang ready siya lagi? Kaso baka ibili mo na kung ano-ano. Alam bang ready na siya? Ibigay sa'yo lahat? Itetest ka niya eh.
Kaso baka pag-awayan nyo. Pamilya, alam mo, ready ang Panginoon lagi pagpalain ka? Amen. Maliit pa lang binigay sa'yo. Takbo ka na. Kinalimutan mo na siya. Alam nyo, ang Diyos alam ang lahat. Puso natin sinisiyasat ang buhay niya. Buhay natin alam. Ang lahat ng ating lihim. Alam niya ang puso. Alam niyo pag ayos ang puso natin, lahat dadaloy talaga. Amen. Lahat ay dadaloy. Dadaloy. Dahil alam niya, di ba? Katulad tinuro ni Ate, papadaan sa yung 20 mil, sasabihin sa ng Lord, yung 20 dun sa kapatid mo. 20 mil hindi sa iyo. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo na ba yun? Wala na nga, Lord. Kala ko sa akin to. Sa akin to eh. Kaya nyo ba yun? Birthday mo, dapat masaya tayo, mag-date tayo, di ba? Hindi. Tutugtog lang ako sa Lord. Amen? Amen. Kaya niyo ba yun? Hallelujah. It involves the hands of God. No? Gawin niyo po yan sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon lahat. Wala eh. Duda talaga siya. Alam niya yung future eh. Pasensya na kayo, no? Alam niya. Alam niya tumawala ka na ngayon. Diba? Alam niya eh. Diba? Wala ka na sa Panginoon. Kunwari lang yung pray-pray mo eh. Ha? Pasintabi po sa wala dito, no? Hindi po lahat. Yung sinasabi ko wala na sa Panginoon, yung hindi wala rin sa church natin. Malay mo naman, may sariling service, di ba? Sabihin yung wala na sa Panginoon, di ba? Hindi po sinasabi ko. Kahit din naman po kayo magsimba, basta nasa Lord kayo, di ba? All is well. Hallelujah! Hallelujah! Di ba? Maganda ang takbo ng buhay kasi maayos yung motibo mo eh. Yes. Maayos yung paglilingkod mo. Wala ka na agrabyado. Wala kang inaapakan. Masaya. Dahil sa Panginoon. Amen. Inaayos po tayo, church. Kaya ang prayer po natin, bawat isa, tapos na po tayo, panalangin. Ang bawat isa ay mapanatili at magpatuloy. Ano po yon? Mapanatili at magpatuloy. Managhili at mag-utot? Mapanatili at magpatuloy. Mapanatili at magpatuloy. Andiyan ba kayo talaga? Nakikinig ba kayo? Mapanatili. Ako yung naduda sa inyo lagi. Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa yung last year kong mensahe. Ay, malamang hindi. Makinig po kayo sa YouTube natin, Facebook, please watch. Continuous, na-edit na po ni Princess yon, no? Medyo maigsi na po. Puro, na lang. Kung anong topic gusto nyo, basahin nyo po doon. Mapanatili at magpatuloy sa kanilang katayuan sa Panginoong Hesus. Dahil kayo hindi naman nabaguhan o kayo ay mayroong Diyos o tinuturing na sinasamba. Kayo po'y may tinuturing na sinasamba. Si Jesus lang yon. Siya lang namatay sa krus at nabuhay na muli. Wala na. Balitaan nyo ako pagka meron pa. Huwag na kayo magdagdag, ha? Si Jesus lang namatay, nabuhay na muli. Kausapin nyo ako sa likod pagka meron pang nabuhay na muli. Huwag na po kayong lumiko. Kani-kanino. Sus Mariosep. Huwag na po nyo si Jesus, si Maria. Si Jesus lang. Na po. Huwag na si Maria at si Jose. Amen? Ipanalangin nyo. Ipanalangin ninyo na bawat isa ay tumulad kung ano ang pusong mayroon ng Panginoong Hesus. At ito ang inyong maging puso at damdamin. Amen? Can we all stand? Ano daw? Tumulad ang iyong puso, mayroon ang Panginoong Hesus. Amen. Tumulad sa Panginoong Hesus. Nakita niyo ng pag-ibig niya, amen? May solusyon sa bawat kaso. May solusyon sa lahat ng panalangin problema sa pera. May solusyon sa lahat. But remember Him when you are in paradise. Amen? Remember me, sabi ng Panginoong Hesus. Remember me when you are in paradise. Tayo po ay plano ng Diyos to prosper us, not to harm us, give us hope in the future. Sila. Magaganda ang mga plano ng Diyos sa atin. Amen? Ang building natin, yan na, architect. Dating wala tayong architect, binigyan tayong architect. Sabi natin, drawing, binigyan ka ng drawing.
Sabi mo, plano, binigyan ka ng plano. Nakita niyo ba yun? Sabi mo, pera, bibigyan ka ng pera. Amen? Amen! Seri na raw, sabi ni may senyas si Pastor Manuel. No? Ha? Hallelujah. Humingi ka ng maliit, bibigyan ka ng maliit. Humingi ka ng malaki sa big God, bibigyan ka ng malaki. But remember me when you are in paradise. Amen? Makinig ang may pangkinig. Umunawa ang may pangunawa. Hallelujah. Come on, let us worship Him. God is good. God is good. Our God is great. Our God is real. Oh, worship Him. Come on, worship Him.